na bukas, magbubukas ang gates of hell at magsisilabasan ang mga espiritu. So ano nga ba ang Ghost Month? Para sa mga Chinese at mga Chinoy, ang Ghost Month ay time of the year kung saan nag-open yung underworld gates at lalabas ang mga espiritu. May mga espiritu ng mga ninuno, mga ancestors, at meron rin mga hungry ghosts. Yung mga multo na gutom, sila yung mga hindi na nadadasalan or hindi na nabibigyan ng mga offerings. And yung ibang mga hungry ghosts, sila ay mapalaro. Maaari nilang paglaruan ang mga tao na mubultuhin nila ito or bibigyan ng malas or mga aksidente. Kaya need mag-ingat during Ghost Month at huwag gumawa ng mga big life decisions. Kaya guys, ingat this Ghost Month. Baka kayo ay mag-ghost. So binanggit naman doon na Chinese belief yan. Pero para sa mga nagtatanong ano ang sinasabi ng Bible tungkol sa Ghost Month, kasi nga Chinese belief pero sobrang daming Pinoy ang naniniwala dito. Cultural tradition nila yan. But as a Christian, my authority is Scripture. And in fact, kahit basahin nyo to ng cover to cover, wala kayong makikita na tinuturo ng Bible na ang hell ay nagbubukas on a particular month or day, tapos maggagala yung mga spirits para mag-roam sa earth. In fact, winasak yan ng isang Bible verse. Hebrews 9:27. Sabi doon, it is appointed for man to die once, after that, judgment. So, imposible sa mga kaluluwa ng mga namatay na maggala-gala pa dito sa earth para dumalaw, para manggulo, mag-cause ng accident. Sobrang conflict lang din nung sinasabi na yung mga espiritu ng mga ninuno or yung mga ancestors natin ay nagagala kasi hindi sila nadasalan. Sobrang conflict yan sa biblical teaching about death. Again, wala kayong mababasa dito. Kahit basahin nyo to cover to cover, na yung mga kaluluwa ng mga namatay ay mananatili dito sa earth para maggala at naghihintay sila na may mag-pray, mag-offer ng prayer sa kanila at mag-offer ng pagkain or what. At malino yan sa Bible. Basahin natin sa Ecclesiastes chapter 12. Sabi dito, and the dust returns to the earth as it was. And the spirit, sabi dyan, mag-roam sa earth ba? Hindi. Sabi dito, and the spirit returns to God who gave it. At hindi lang yan merong biblical warning sa mga taong nag-a-attempt to communicate with the dead. Mababasa niyo sa Deuteronomy chapter 18. So walang biblical teaching na yung mga espiritu ng mga namatay ay kaya pang makapag-istorbo sa mga buhay, at may babala ang Biblia na yung mga buhay, kapag nag-attempt tayong kausapin yung mga patay, abomination sa Panginoon yun. Kasuklam-suklam, bawal po. Sabi sa Isaiah chapter 8, someone may say to you, let's ask the mediums and those who consult the spirits of the dead. With their whisperings and mutterings, they will tell us what to do. But shouldn't people ask God for guidance? Should the living seek guidance from the dead? Diba? Meron tayong Diyos na buhay. Okay. Bakit tayo makikipag-usap sa mga patay? Diyos dapat ang hinihingian natin ng guidance. Sobrang linaw niyan. Sobrang powerful ng principle na yan. The living, tayong mga buhay, should seek God for guidance, not the dead. Di rin po totoo na sila yung nagkakos ng kamalasan, ng aksidente. Hindi po totoo yun. No? Kaya ikaw, para hindi ka maging hungry ghost, hungry spiritually, kumain ka araw-araw. Ang salita ng Diyos, Matthew 4:4, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Tayo nga mga tao, pag nag-skip tayo ng meal sa isang araw, di ba? Hindi ka kumain ng umagahan, nang hihina ka. In the same way, ganun din yung spiritual life mo. Kung hindi mo binababad ang sarili mo sa salita ng Diyos, kung hindi ka kumakain ng Word of God, manghihina ka spiritually. Kaya, stay rooted in the Word of God, dahil kung araw-araw kang bumababad sa salita ng Diyos, sobrang daling i-discern ng mga deception ng kalaban. Satan is the father of lies. Kaya, balik lagi sa salita ng Diyos, yan ang ilaw sa ating daan. Amen?